Hello po, shout out po sa ating mga bago, may bagong pumasok na gusto magpa-shout out. So pasensya muna nga. Sa sunod ko na lang vlog ko i-shout out ha, yung bago at saka yung siyempre yung mga datihan na rin. I-shout out natin yan. Kahit araw-araw mag-shout out tayo. Basta magkaroon lang ako ng time. React muna ako dito kay ngayon, itong iniwanan ni Martin Romualdez, itong dalawang tagapagsalita niya. Nag-hire siya dito at siyempre sino napasweldo nito? Tayo rin. Itong si ang tinutukoy ko dito si Ace Barbers at saka itong si anak ni Abante, itong si Princess Abante na ito yung spokesperson dito sa House of Representatives at itong si Ace Barbers nakapapasok lang magtrabaho kay Martin Romualdez na wala na agad na trabaho kasi wala na si Martin. Si Ace Barbers ang kanyang tagapagsalita kuno. Hinire lang ilang linggo lang nawala, isang linggo lang yata o dalawa. So, napanood ko yung mga video nito na hindi daw si Martin Romualdez magre-resign. At ito na ngayon, napatunayan na ito na naman siya, nagsinungaling na naman. Grabe ka sinungaling to sa Ace Barbers, no? Mga spokesperson pa talaga mga sinungaling, kagaya nitong spokesperson ni sa Malacanang kay Claire Castro na nag-imbento ng mga kwento para lang sila makapag-deliver ng mga kwento doon sa mga media para sabihin na accurate yung mga sinasabi nila. Ito si itong sa Ace Barbers, nung nakaraang araw to, hindi daw magre-resign siya, Wala daw rumors na palitan itong si Martin Romualdez. Ngayon? Magsalita ka Ace Barbers? Nako naman to si Ace Barbers, no? Pasok natin yung sinasabi niya dito. Now, Speaker Martin Romualdez's spokesperson Ace Barbers dismissed rumors of a leadership shakeup, saying the Speaker has no plans to resign and retain strong support from House lawmakers. Here is the report. Ace Barbers, former Surigao del Norte representative and now spokesperson for House Speaker Martin Romualdez, dismissed rumors of a leadership change in the House of Representatives. He said the Speaker has no plans to resign and stressed there is no reason for him to step down. Walang plano mag-resign, walang planong pagtatanggal at wala ring plano na magkaroon ng palit ng liderato dito sa mababang kapulungan. Barbers added that more than 90% of House lawmakers continue to support Romualdez's leadership. There's no reason for the Speaker to resign or step down. The clamor is not among the members who gave their full trust and confidence in him. Majority of the members of Congress has again thrown their support to him, believing in his leadership. So yung gusto lang na magkaroon ng palitan yung nasa labas. Sino ba yung nasa labas? Di ba? The former lawmaker also explained that his appointment as spokesperson has nothing to do with Romualdez being linked to other issues, including the alleged anomalies in flood control projects. Walang kinalaman ito dito sa mainit na usapin ngayon tungkol sa flood control, no? O sa anumang usapin na mainit. It's just that the Speaker wanted to accommodate all queries coming from our media friends, no? In this case, kasi nga medyo mahigpit o hectic yung schedule ng ating Speaker. Meanwhile, former NUP member and Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga said Romualdez should also be investigated in connection with the matter. He argued that it is unlikely for the Speaker to have no involvement in such a large issue and urged Romualdez to attend the House inquiry. I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez because he's now Speaker. I have some personal knowledge. I will not be elaborating that yet. I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. Barbers noted that the Speaker is open to meeting with Barzaga to clarify any concerns. So if Congressman Barzaga would like to seek an audience with the Speaker at any given time, the Speaker would be available, to give him that time and discuss things or ask clarifications directly from the Speaker. Tapos ngayon, ito si Princess Abante, ganun din. Ang nangyayari kasi, I was trying to understand nga the process eh. Pag may mga kailangan corrections, ang mga items sa budget from the DBM, normally i-errata siya. Errata coming from the departments, nagagawin doon dito sa Kongreso. Nangyayari siya naman regularly, kaya lang,
ang nangyayari, pag nagkaroon ng mga errata, natuturo ang ang Kamara na nag-i-insert ng budget. Sa ganitong kadami na kailangan i-errata na na-observe ng party leaders, masyadong madami to, nasasabihin na later on matuturo na members na naman ng House ang gusto ng mga insertions. Kaya para maging klaro, para maging malinaw, na nakita ng mga members na may mga kailangang ayusin at itama, hindi lang sa DPWH, kundi sa iba't ibang ahensya ng departments. At para masiguro na maging magawa nila ang kanilang tungkulin. Ag nagmamarunong na naman, akala mo kung sino tong mga to na magsalita nga dyan sa harap ng mga media. Akala mo mga accurate magsalita, ang galing-galing ang tatalino. Pero ubod ng kasinungalingan. Yun ang amo nyo, wala na. Kayo rin dyan, saan kaya to pupunta tong mga to? Saan sila pupunta ngayon? Saan sila pupulutin na ito magtatrabaho yung na gobyerno silang nagtatrabaho? Tapos makapag-asta dito sa mga taong bayan, akala mo hindi ang pinapasweldo nito hindi is galing sa atin. Nakakabuisit lang sa mga ganitong klaseng tao na magsisinungaling ba? Bakit di talaga kayo magsalita ng totoo? Magsabi kayo ng totoo para naman ang mga tao maniniwala. Kaya nga di na naniniwala ang mga tao dito sa House of Representatives. Kasi nga puro kasinungalingan kasi ang isa sasabihin dito sa inyo. Ngayon yung bago ngayong Speaker of the House, itong si Bujide, ewan ko lang kung gaano to ka accurate sa kanyang trabaho diyan. Sana wag mong gayahin yung nagluklok sa iyo diyan. Kasi kapag may agreement kayo ni Romualdez na sige, ituloy mo lang yung na umpisahan namin para mananatili ka diyan. Kapag yung trabaho na yan, hindi mo ituloy-tuloy na maayos yung trabaho niyan kasi kayo diyan grupo-grupo kayo. Ibahin mo ang estilo ni Martin Romualdez kasi si Martin Romualdez ubod ng katakawan ng pera talaga sa mga taong bayan. At ito ngayon iniwanan niyang dalawang tao na to. Iwan ko saan na to sila magagano Kasi may mga negosyo naman siguro to sila maghanap buhay kayo ng sarili ninyong hanap buhay. Hindi yung maghanap buhay kayo na kami ang magpapasweldo sa inyo, mga kapal ng mukha ninyo. Dalawa kayong ni mga tao ni Martin Romualdez. Anong klaseng speaker to na nag-hire pa ng dalawang tagapagsalita? Isa sa mismo sa HOR, kabuuhan daw yun. Buong HOR sa kanya ipapasok yung mga yung mga information para siya na magsisiwalat sa mga media. Ito si Princess Abante. Ito naman si Ace Barbers na himod-puwit ni Martin Romualdez, wala ka ng trabaho ngayon. Kasi siya dito taga-deliver sa mga media. Akala mo kung napakatino nitong Ace Barbers na to. Magsalita, tingnan nyo naman, ang layo sa tatay nito. Yung tatay nito, na nagiging DILG secretary noon. Ang galing nun ha. Pero ito yung anak niyang si Ace Barbers. Ang layo mo, Ace. Puro ka kayabangan ang sa utak mo. Puro hangin. Ayan na. Ayun na yung gaba sa inyo. Hindi ka na nga ang congressman. Sabagay, yung asawa nito nagiging congresswoman ngayon. Ito naman siya nang wala. So, pag siguro ito, pagkasunod sunod election, 2028, siya na naman itong papalit. Ganun naman yun.